Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pag-demolish sa daan-daang kabahayan sa May Haligi, Tondo, Maynila, hindi natuloy ngayong araw. Mga residente nagbarikada. Mga video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos iniharap sa Day 2 ng impeachment trial. Tax at bank records ni na VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio ipinasasabina ng prosekusyon. Super Typhoon Inday nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Palalakasin ng habagat na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa 157 meters. Pinakamababang naitala mula sa taong 2010. Sa MBC TV Sports, Cristiano Ronaldo tuluyan ang nagpaalam sa FIFA World Cup. At sa Showbiz Spotted, 4 na pelikulang kalahok sa 52nd Metro Manila Film Festival. Inanunsyo na, presyo ng tickets ibababa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pansamantalang napigil ang nakaambang demolisyon sa May Haligi sa Tondo, Maynila matapos maglabas ang korte ng panibagong Temporary Restraining Order o TRO. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang daan-daang pamilyang maaapektuhan ng paghiba habang umaasa silang magkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa isyu sa kanilang tinitirhan. Ang balitang yan tinutukan ni Tina Nolasco. Nakahinga ng maluwag ang mga residente ng Barangay 262 at Barangay 264 sa May Haligi, Tondo, Maynila matapos hindi matuloy ang nakaambang demolisyon ngayong araw, July 8 dahil sa pagpapalabas ng panibagong Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court para pigilan ang nakaambang paggiba sa abot sa 300 bahay sa lugar. Ayon kay Nanay Marlene, isa sa mga residente sa lugar at kasama sa mga dumudulog kay Manila Mayor Isko Moreno, kaugnay ng pangambang demolisyon, ipinagpapasalamat nila ang tulong ni Yorme at mga abogado nito. Kung demolition dapat po ngayon kasi July 2 nag-umpisa, hanggang 5 days yun. Pero nagkaroon po ng TRO. Ang TRO mga 45 days. Siyempre, hindi pa i-implement pa. Tapos noon, mabuti nga maraming tumulong sa amin yung mga attorney ni Mayor. Talagang tinulungan kami mga paraan na gagawin. Sa kabila nito, patuloy na nakahandaan niya ang mga residente sa lugar at umaasang igagawad na sa kanila ang lupang kanilang kinalakhan. Una nang napigilan ang nakaambang paghiba sa mga bahay sa lugar noong May 2025 matapos maglabas ang korte ng TRO. Malaking pagsubok din ang nararanasan ng mga residente dahil sumiklab ang sunog sa lugar nito lamang April 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si RH19 na Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umuusad na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng kauna-unahang testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 4 o grave threats. Sa ikalawang araw ng paglilitis, naging sentro ng talakayan ang sana ipagdalo ng pangalawang Pangulo sa mga pagdinig, gayon din ang paglalahad ng mga video na itinuturing na mahalagang bahagi ng mga ebidensya ng prosekusyon. Balikan ang ikalawang araw ng impeachment trial kasama si Dustin Bayog. Humarap na sa ikalawang araw ng impeachment trial ang unang testigo ng House Prosecution Panel upang talakay ng Article 4 o grave threats Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Pero bago nito, dumating sa Senado kahapon si VP Sara Duterte upang imit ang kanyang defense team at maglabas ng payag pero kalaunan na hindi rin ito dumalo ng mismong pagdinig. Dito na hiniling ng prosecution ang pagdalo ng pangalawang Pangulo. If we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, bagamat hindi nila mapipilit si VP Sara na dumalo, ay tutugon daw sila kung sakali magpasa ng formal na request ang prosecution. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed. At sa pagharap ng unang testigo sa katauhan ni NBI Senior Agent John Mark Calilung, agad iginit ang depensa ang pagtanggal nito bilang testigo, bagay na hindi pinabura ng Senate Impeachment Court. May we move for the exclusion of Agent Calilung for being not previously attached to the Saballa and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Can I respond to that, Your Honor, please? Counsel for prosecutor may do so. Mga kababayan, in this stage of the proceedings, the prosecution is about to present a witness, and the defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Saballa complaint. The Saballa complaint already lived its natural life. Your Honor, this is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Saballa et al. Is done. The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pre-trial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated. Ipinalabas sa korte ang kopya ng umanong video ni VP Sara noong November 2024 kung saan umano nangyari ang pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na siyang basehan ng Article 4. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Naituloy ito sa gitna ng pagtutol ng depensa sa video at higit na dapat buong video ang ipalabas upang maibigay ang buong konteksto. Your Honor, we request that the entire video be played. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Dito tumayo si Senator Judge Alan Peter Cayetano upang tanungin din ng korte kung ipapalabas ang buong video kung kaya't samantalang itinigil ang pagdinig. Pagbalik ay napagdesisyon ng Escudero na pabura ng panig ng prosecution. Iba pang video ang pinalabas sa korte kabilang isang press conference ni VP Sara Duterte na gusto mo nang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Dahil hindi na naging payag nito sa isang pang press conference kung saan dito rin tinapos ang prosecution ng pagtatanong. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals.
Base sa video na yan, makikita mo ba, base sa video na yan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats. Objection, leading. I will withdraw the question. That's all for this witness, Your Honor, please. Thank you very much. Samantalang ngayong 3 araw ng trial ay muling harap si Kalilong para naman sa cross-examination ng depensa para sa nagpapatuloy na pagtalakay ng Article 4 sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bard ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, pinalalawak pa ng House Prosecution ang mga ebidensyang nakahanda nitong ihain sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga hiniling nitong maipasabina sa impeachment court ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Porsigido ang panig ng House Prosecution na maipresenta sa impeachment court ang mga tax at bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ito'y kasunod ng kanilang request sa impeachment court na ipasubpina ang mga bank at tax records ng mag-asawa. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol na siyang spokesperson ng impeachment court, natanggap ng korte ang request ng prosecution kahapon para sa tax records kasama ng 22 negosyo na may sosyo sina VP Sara at Attorney Carpio. Ito'y matapos isauli ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng mga tax records ni na VP Sara at Attorney Mans na isinumite ng panig ng prosecution. Maliban sa tax records, natanggap din ng impeachment court ang request ng prosecution para naman isubpina ang mga bank records ng mag-asawa mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pamagitan ni BSP Governor Eli Remolona na siya ring chairman ng AMLAC. Sabi ni Tunggol kung tututulan ng mga abogado ni VP Sara ang mga nasabing request ay isasalang ito sa oral argument. Bibigyan sila ng tig-1 oras na magpresenta ng argumento bago ito pagbotohan ng impeachment court. Dagdag pa ni Tunggol, maaring ganito rin ang gagawin sa oras na gusto ng prosecution na ipatawag bilang isa sa mga hostile witness si VP Sara kaugnay ng kanyang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Kahapon ay sinauli na ng impeachment court sa biyayarang selyadong kahon dahil hindi pa ito tinanggap bilang ebidensya. The request for issuance of subpoena to Sustecum regarding tax documents of respondent Mans Carpio and 22 businesses which respondent allegedly has interest in was received on July 6, 2026 at 3:35 p.m. by the clerk of the impeachment court. The renewed request for issuance of subpoena to Sustecum for bank records as addressed to Honorable Eli Remolona Jr. as chairman of the Anti-Money Laundering Council was received on July 6, 2026 at 3:35 p.m. by the clerk of the impeachment court. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghain ng pangalawang reklamo si Senator Erwin Tulfo sa grupo ng mga nagpakilalang dating bagman ni Zaldico sa pinakahuling complaint na inihain sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ngayong araw, damay na ang mga abogado at handlers ng 18 bodyguards. Kabilang sa mga sinampahan ng grave oral defamation in relation with Cybercrime Prevention Act of 2012, sina Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor, Quezon City Councilor Ranulfo Ludovica, Attorney Virgilio Garcia at 2 ex-bagmen na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban. Nagugat ito sa hindi otorisadong pagpapatawag ng pulong ng grupo na ginawa sa Senado maging sa bersyon nila ng hearing na ginawa sa EDSA Garden Events Place. Dito, idinetalya ng mga dating bodyguard ang listahan ng mga individual na tumanggap umano ng maletang may kaugnayan sa suhol sa flood control projects. Ayon kay Tulfo, walang basehan ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya. Una nang nagsampa ng reklamong grave oral defamation ang senador laban sa 3
sa 18 dating bodyguard sa Pasay City Regional Trial Court noong nakaraang buwan. Sa iba pang balita, nagsuspinde na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 8. Bunsod ito ng inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat na palalakasin ng Super Typhoon Inday. Kabilang sa naganunsyo na walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Navotas City at Caloocan City, habang all levels naman ang kanselado ang klase sa lungsod ng Malabon. Pilipinas, para ho sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules. Formal nang pumasok ang Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang super bagyo sa layong 1,270 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 195 km per hour, bugsong aabot sa 240 km per hour, habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating kalupaan. Gayunpaman, ang magpapaulan naman sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Mindanao, ay ang southwest monsoon o habagat. Magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at western section ng Visayas. Sa ngayon, ilang mga lugar ang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ito ay ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. Gayon din ang ilang bahagi ng Aurora, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Mountain Province at Abra. Sa pagtaya ng Weather Bureau, pagsapit ng Huwebes, inaasahan na bahagya itong hihina sa typhoon category at sa Biyernes ay lalakas ang paghila nito ng habagat at makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Bumagsak pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa 157.07 meters na pinakamababang naitala sa loob ng halos 16 na taon. Mas mababa yan sa normal high water level na 212 meters at minimum operating level na 180 meters. Huling naitala sa 157.57 meters ang pinakamababang level ng tubig noong Hulyo taong 2010. Ayon sa Pag-asa, posibleng makarecover ang dam sa ikalawa o ikatlong linggo ngayong buwan dahil sa ulang ibabagsak ng habagat. Nasa 70% ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam. Sa mundo ng football, opisyal nang tinuldukan ni football legend Cristiano Ronaldo ang kanyang karera sa FIFA World Cup sa pagkatalos ng Portugal kontra Spain. Balikan ang kanyang naging karera kasama si Matchpoint Mili Borja. Tinapos na ni Cristiano Ronaldo ang isa sa pinakamakasaysayan kabanata sa kanyang karera. Matapos kumpirmahing hindi na siya babalik para sa isa pang FIFA World Cup, ginawa ni Ronaldo ang pahayag matapos ma-eliminate ang Portugal sa round of 16 ng FIFA World Cup 2026 matapos matalo sa Spain sa Dallas. Ayon sa 41-year-old captain ng Portugal, malungkot man ang pagtatapos ng kanilang kampanya, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dagdag pa niya, hindi siya nagmamadaling magdesisyon tungkol sa susunod na hakbang sa kanyang karera at gugugol muna ng panahon kasama ang kanyang pamilya. Unang naglaro si Ronaldo sa FIFA World Cup noong 2006 sa Germany, kung saan nakatulong siyang maidala ang Portugal sa semifinals. Mula noon, nakalahok siya sa 6 na magkakasunod na World Cup: Germany noong 2006, South Africa noong 2010, Brazil noong 2014, Russia noong 2018, Qatar 2022 at FIFA World Cup 2026. Sa tournament ngayong taon, gumawa siya ng panibagong kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro na nakapagtala ng goal sa 6 na magkakaibang edisyon ng FIFA World Cup. Sa kabuuan, nakapaglaro si Ronaldo ng 27 matches sa World Cup, ikalawa sa pinakamaraming appearance sa kasaysayan at nakapagtala ng 11 goals. Bagamat nagtapos na ang kanyang paglalaro sa FIFA World Cup, nananatili si Ronaldo bilang isa sa pinakamahusay at pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan ng football. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglatag na ng mga hakbang ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa mga posibleng maaring makaapekto sa seguridad sa paligid ng Senado. Kumustahin natin sa labas ng Senado mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Joel, may nakalatag na ng mga protokol itong NCRPO sakaling may mga demonstrador ang magtangkang lumabag doon sa security perimeter dito sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asildo, uunahin ng mga kapulisan yung mapayapang pagresolba sa sitwasyon sa pamagitan ng pagsasagawa ng dialogo o ng negosasyon. Kung hindi raw ito magiging sapat, susunod yung containment upang mapigilan yung paglalapa ng sitwasyon. Kasunod nito, sinabi ni Asilo ang pagpapatupad ng maximum tolerance alinsunod sa umiiral ng mga patakaran sa paghawak nila ng mga pagtitipon. Kung kinakailangan at may paglabag na sa batas, dito na raw magsasagawa yung mga otoridad ng apprehension o pag-aresto sa mga lalabag. Ayon kay Asilo, layunin ng mga protokol na mapanatili yung kaayusan at kaligtasan ng ating mga kababayan habang iginagalang yung karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Sa ngayon, kalmado pa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Wala tayong namomonitor na anumang pagtitipon sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula 3,000 na mga kapulisan kahapon, mahigit 1,400 na lamang yung police deployment dito sa labas ng mataas na kapulungan. Bukod sa walang malakihang pagtitipon dito sa labas ng Senado, ang binabanggit o katwiran ng ating mga otoridad ay naka-standby din yung mga tauhan ng NCRPO sa posibleng epekto naman ng Bagyong Inday. Ito namang parehong linya ng Jokno Boulevard dito sa Pasay City ay sarado na sa daloy ng mga sasakyan. Iyan muna yung latest mula dito sa labas ng Senado para sa VP Sara impeachment trial. The DZRH special coverage. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Alright, maraming salamat. Live mula sa Senado, Giselle Ricafort. Matapos ang pag-aproba sa dagdag sahod sa Metro Manila, nakatutok naman ang atensyon ng wage hike sa mga rehiyon ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang maglalabas ng kani-kanyang desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards simula Setyembre hanggang Oktubre, hinggil sa posibleng wage hike sa kanilang mga nasasakupan. Magbabalita si Let Narciso. Tinaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula Setyembre hanggang Oktubre ay maglalabas na rin ang kani-kanilang desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng posibleng dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Labor and Employment ang pag-aproba sa 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Sa ambush interview sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang pag-aaral ng mga Regional Wage Board para matukoy kung kinakailangan ang wage hike at kung magkano ang nararapat na dagdag sahod batay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na maganda ang magiging tulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat. Ibinida naman ng Pangulo na sa nakalipas na 4 na taon ay umabot na sa mahigit 200 ang kabuang itinaas ng minimum wage sa Metro Manila na ani ay pinakamalaking naitalang wage increase sa NCR sa buong kasaysayan ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi naging bahagi ng kanilang command conference kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang usapin hinggil sa politika o tinatawag na loyalty check. Magbabalita live si Edniel Parosa. Edniel.
Iwer, kasabay man ang panahon ng impeachment trial sa Vice Presidente, yung politika sa Command Conference ng Militar, kasama ang Commander-in-Chief nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., sementro ang pulong sa papuri at direktibo ni PBBM upang engage sa pagpapay ng Force of the Philippines International Security Operations at paniguro magiging mapayapa ang unang Bangsamoro election sa buwan ng Setyembre. Concerned din naman ng Pangulo ang United Front Works ng China at tumutukoy sa kanilang impluensya upang himasok agad sa business sector, pagbili ng ari-arian at industriya. On a national security, because of noise, of course, there are challenges. We cannot deny that because other factor in defense and security. Pagtitiyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., walang dahilan upang magsagawa ng loyalty check sa mga sundalo si Marcos Jr. Regular naman kasi ang command conference na isinagawa para sa unang semester ngayong taon at beses naman bago magretiro ang general ngayong buwan. Wala namang alok kay Brawner na bagong preso ng kaya excited na raw siya pumasok sa private citizen life. 3 taon ko na po ginagawa ito na pinibrief natin ang ating Pangulo every mid-year and end of the year. So, hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check. Ang tinig ni General Romeo Brawner Jr. nakatakdang magretiro ang ika-30 AFP Chief ng buwan na ito ng Hulyo. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Asahan ng pansamantalang pagbabago sa daloy ng trapiko sa bahagi ng North Avenue sa Quezon City simula ngayong araw. Ito'y matapos ipatupad ng Department of Transportation ang halos 2 buwang pagsasara sa bahagi ng southbound lane bilang daan para sa mga ginagawang konstruksyon ng MRT-7. Narito ang report ni Val Gonzalez. Simula kaninang alas 10 ng umaga ay pansamantalang isinara muna sa mga motoristang southbound lane ng North Avenue sa kanto ng Elliptical Road sa Quezon City. Ito ay kasunod ng gagawing pag-i-install ng gable roof o bubungan na may 2 tarangkahan sa itinatayong MRT-7 malapit sa Quezon Memorial Circle Station. Sa abisong inilabas ng DOTR at SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated, 2 lane mula sa Sugar Center hanggang sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ang isasara araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon simula ngayon hanggang sa Setyembre 30. Sabi ng DOTR at MRT-7 Management, habang sarado ang southbound ay magpapatupad ng zipper lane sa kabilang lane o sa northbound para maibsan ang bigat ng trapiko. Dahil dito'y humihingi ng pangunawa ang DOTR sa publiko dahil sa pansamantalang abala habang itinutuloy ang proyekto para sa mas mabilis at maasahang pampublikong transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at sundin ang traffic advisory na inilabas ng Department of Transportation. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli na naman tumaas ang bilang ng mga namatay sa Democratic Republic of Congo. Bunsod ng Ebola virus kung saan kasalukuyang pumalo na sa 500. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Democratic Republic of the Congo. Iniulat ng World Health Organization o WHO na pumalo na sa mahigit 500 ang bilang ng mga nasawi sa nasabing bansa bunsod ng Ebola outbreak. Anila, maaari pang tumaas ang kaso gayong wala pa rin naaprobahang bakuna pangontra sa sakit kung saan mayroon pang mahigit 1,500 kaso mula pa noong July 4. Ito na ang 17th epidemya ng Ebola na tumama sa DR Congo kung saan ikinamatay na 15,000 katao sa Africa sa loob ng 5 dekada.
kabilang ng naitalang 3,500 death toll na naiulat noong 2018 at 2020. Samantala, balita naman mula sa Iran, muling nagpakawala ng 2 missile ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa ilang commercial ships na dumaan sa Strait of Hormuz. Sa ulat ng kanilang state media, sinubukang dumaan ng oil tanker sa Omani Route sa nasabing Gulf region na may US Navy support at inatsapuera umano ang mga binigay na babala ng IRGC. At sa iba pang balita, naaalarma rin ng Japan sa isinagawang missile launch ng China noong Lunes kung saan para kay Japanese Prime Minister Sanei Takaichi ay malaking banta umano ito sa kanilang seguridad. Kaya naman dahil dito, nagtaas ng alertong Japan na pinaigting ang surveillance activities kahit na walang kumpirmasyon kung bumagsak ang naturang missile malapit sa kanilang exclusive economic zone. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, ilang buwan mula nang manalo sa isang reality show, panibagong title na naman ang hawak ng rising teen star na si Caprice Cayetano. Ang 17-year-old actress ipinakilala bilang bagong ambassador ng isang telecommunications company. Narito ang report ni Showbiz Angel. Panibagong milestone sa kanyang karera ang nakamit ng rising teen star na si Caprice Cayetano. Ang 17-year-old actress ipinakilala bilang bagong ambassador ng Smart. Tila full circle moment nga ito para sa dalaga na Smart subscriber daw talaga mula pa na magkaroon ng unang cellphone 8 years ago. Kaya naman, very happy niya ito ng mapiling new face ng naturang telecommunications company, partikular na ng Smart Prepaid's Power All. Sa kabila naman ng busy schedule, isa sa mga creative outlet ni Caprice ay gumawa ng bracelets at maglaro ng mobile games. At someday, mukhang susunod din ito sa yapak ng ama sa mundo ng culinary at naisaan niyang maging isang pastry chef. At dahil nasa kanyang side quest era, bukod sa pag-arte, looking forward din daw ang dalaga na sumabak sa pag-vlog, kayo din sa singing. Nagsimula ang karera ni Caprice Cayetano sa showbiz bilang child star hanggang sa sumali rin ito at nanalo sa isang reality show. Abangan sa aming pagbabalik. Para sa MBC TV Sports Premier Volleyball League, muling lilibot sa iba't ibang lungsod para sa PVL On Tour pre-season. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tuloy-tuloy ang paghahanda sa panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong araw. Nakatutok sa defense team, live mula sa Senado, si Henry Uri. Henry, kamusta ang paghahanda ng defense team? Mas maaga ng 2 oras, pasado alas 12 ng tanghali, ay dumating na dito ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na bumubuo ng defense panel. Ang defense panel na pinangungunahan ni Attorney Sheila Sison ay naririto na sa Senado at kasalukuyan, Newell, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito yung Tanyada Room kung saan sila namamalagi pagdating dito sa Senado at yung kanilang mga designated area. Pagpasok ko kasi dito sa Senado, maraming mga room dito at isa nga sa room na i-designate sa kanila ay itong Tanyada Room. Ayon kay Attorney Michael Powa na ating nakausap kanina ay handang-handa na sila para sa cross-examination ng ipirepresenta ng prosecution kahapon na kanilang witness na si John Mark Calilong, isang ahente naman o agent ng National Bureau of Investigation. Ang naturang NBI agent ang isasala ngayon para sa cross-examination ng defense lawyer ng ating kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Bansa na si Vice President Sara Duterte. Samantala, Yuel, ito para sa ating mga kababayan lamang na nakikinig at nanonood marahil para mabigyan lang natin sila ng idea kung ano ba itong pinagdaraosang ito ng impeachment trial dito sa Senado. Kagaya ng binabanggit ko kanina, Yuel, yung lugar na
Nasa likuran ko kanina, makikita ninyo, yan yung mga legacy room ng iba't ibang mga naging senador. Itong Lorenzo Tañada room, nakasaluyang pinag-i-stayan ngayon ng defense panel. Ang katapat nito yung Ambrosio Padilla hall o room ring naging miyembro ng Senado. Samantala, pagpasok mo naman dito, sa kaliwang bahagi ay makikita mo na rito yung Vicente Soto Room. Itong Vicente Soto Room, UL, dito naman namamalagi yung depensa o yung press area ng defense panel. Pagkatapos sa isang room naman dito ay itong Arturo Tolentino Room. Itong Arturo Tolentino Room ay dito naman namamalagi yung mga miyembro ng House of Representatives. At yung kasunod na bahagi nito, UL, na isa ring legacy room ng Senado, itong Senator Manuel Quezon Room. Dito naman namamalagi yung media room ng prosecution. Yung kaninang nadaanan natin na Soto Room ay doon naman namamalagi ang media room ng defense. At dito, sa pinakadulo, itong pinakadulo UL, ito yung multi-purpose room ng Senado. Dito naman namamalagi yung ibang mga kamera, yung ibang mga istasyon. Ang tawag dito ay multi-purpose room kung saan pwede kang magsagawa ng pag-uulat dito, stand-upper, yung ibang mga pinipili na mag-stay dito yung kanilang cameraman at yung mga reporter. Dito naman, at naririto rin ang team ng DZRH sa tinatawag na multi-purpose room. Itong likuran ko, UL, kung mapapansin mo, yung pinakalikurang bahagi nito, i-describe ko lamang ito para sa ating mga kababayan. Itong pinakalikurang bahagi kong ito yung maalala ninyo, dito nangyari yung munting engkwentro noon sa pagitan ng NBI at saka ng OSA. Pero siguro marami na namang kwento tayong narinig para lamang may background yung ating mga kababayan kung nasa saan kami at ano yung lugar na pinagdarausan ngayon ng impeachment trial. So papasok tayo rito ngayon sa multi-purpose room kung saan dito tayo ngayon sa lugar na ito. Naririto lahat ng mga kasama nating sa hanap buhay. Dito may setup ang camera at yung RHTV ay ipakita mo rin naman yung team ng RHTV para kaway-kaway kayo riyan. Ayan, yun yung ating team mula sa RHTV. So UL, yan muna ang mga kaganapan dito sa Senado at pagpitada ng alas 2 ng hapon, maririnig na natin muli ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagsasagawa ng cross-examination ng panig ng depensa sa naging witness naman o testigo ng prosecution kahapon na isang NBI agent na si John Mark Calilong. So mula dito sa Senado para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, DZRH coverage. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat sa update at sa walkthrough at tour. Nakita natin yung mga kasama natin sa hanap buhay dyan sa Senado. Maraming salamat, Henry Uri. Samantala, target panatilihin ng prosecution team ang kanilang momentum matapos ikonsidera ang kanila umanong pagkapanalo sa ikalawang impeachment trial. Ikalawang araw siguro ang ibig sabihin ng script na yan. Magbabalita live mula pa rin sa Senado si Milky Rigunan. Milky? Para ang ating House Prosecution Team na panatilihin ang momentum matapos i-claim na nagwagi sa Day 2 ng impeachment trial. Ayon sa House Legal Spokesman na si Atty. Benjamin Tolosa, resulta ito ng mahabang paghahanda ng prosecution. Patuloy na paghahanda pa rin sa maiharap ng mga witness. Reaksyon to ni Tolosa matapos i-claim ang tagumpay ng prosecution to be dahil overruled ang karamihan sa objection ng defense team. Narito si Atty. Benjamin Tolosa, ang House Legal Spokesman. We think there's only one way to do that, no? Which is to keep preparing, no? For the trial, for every witness that we will present, for every evidence that we will submit to the court. Yan lang naman ho yan. And I think, klaro naman, no? That's why we're pleased with how the first 2 days unfolded. This is a result of the hard work of and the months of preparations.
Samantala, kinumpirma ni Tolosa na hinihintay nila na Senate Impeachment Court ang request na paharapin si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ay naman kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, makadadagdag umano sa interes ng kalahok sa impeachment trial sakaling makadalo si Lopez. Nang tanongin kung anong kanyang reaksyon sakaling humarap si Lopez, narito si Congressman Paulo Duterte. May kilig factor naman doon. Siguro nakakakilig na may mga familiar kasi nga 'di ba we used to have the hearings in the house sa Blue Ribbon and sa Quad. So siguro nostalgic yung feeling, parang ganun. 'Di ba? Love wins. Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DSRH special coverage, ako si Milky Rigunar sa Pilipinas. Maraming salamat, Milky Rigunar, nag-uulat live mula sa Senado. Sa mundo ng volleyball, bagong season, bagong mga lungsod at bagong mga rule ang dapat abangan ng volleyball fans sa pagsisimula ng PVL On Tour ngayong araw. Kung ano-ano mga yan, alamin sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Sisimula na ng Premier Volleyball League o PVL ang preseason tour nito ngayong araw ng Miyerkules sa Ilagan, Isabela, kung saan magbabanggaan ang 4 na nangungunang koponan sa unang doubleheader ng 7 stop na pagdilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos ang pagbubukas sa Ilagan, tutungo ang PVL On Tour sa Batangas sa July 11, Vigan City, Ilocos Sur sa July 25, Polomolok, South Cotabato sa August 1, City of Santiago sa August 8, Lanao del Norte sa August 15, at magtatapos sa August 22 sa isang lalawigang iaanunsyo pa. Layunin ng preseason tour na mailapit ang PVL sa mas maraming tagahanga sa labas ng Metro Manila habang nabibigyan ng pagkakataon ang mga koponan na maghanda para sa paparating na bagong season. Ayon kay PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, ang PVL On Tour ay para mailapit ang liga sa mga taga-suporta sa iba't ibang rehiyon habang tinutulungan ang mga koponan na mapatibay ang kanilang samahan at paghahanda. May nakahanda ring insentibo para sa mga koponan. Makakatanggap ng 100,000 pesos ang mananalong koponan sa bawat laban, habang 50,000 pesos naman ang mapupunta sa matatalo. Ipatutupad din ng PVL ang mandatory playing time rule sa on-tour matches. Lahat ng 14 players sa roster ng bawat koponan ay kailangan makalaro bago matapos ang ikalawang set at bawat isa ay dapat makalahok sa hindi bababa sa 3 rallies. Pagkatapos ng ikalawang set, malaya nang magdesisyon ng mga coach sa kanilang lineup. Muling binigyan diin ng liga na hindi maaaring maglaro sa PVL On Tour ang mga malalarong kasalukuyang kasama sa opisyal na delegasyon ng Philippine National Team o aktibong nakikilahok sa mga aktibidad nito. Samantala, mas magiging kapanapanabig ang laban dahil sa pagbabalik ng Premier Ball, isang espesyal na 2-point rally na unang ipinakilala sa PVL All-Star Game. Maaring i-activate ng game captain ang nagsisilbing kupunan ng Premier Ball 1 beses sa bawat set. Kapag nanalo sila sa sumunod na rally, 2 puntos ang kanila makukuha imbis na 1. Gayunman, hindi ito maaring gamitin upang direktang manalo ng set. Sa sets 1 hanggang 4, maaari lamang itong i-activate hanggang bago umabot ang alinmang kupunan sa 22 points, habang sa ikalimang set ay hanggang 12 points lamang.